Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kan mga barata. Bagyong Goryo mas lalo pang nagkukusog. DPWH pinag-angat ang mga LGU na ipaabot sa Korte Suprema kapag kontrasinda sa mga flood control project. VP Sara Duterte nagdadanay na pusog daan na tiwala ki Hoffman bilang abogado kan sa iyang ama. Mamayo pa kita kan mga barata sa lado lokal o lado nasyonal. Kabareta sa lado nasyonal, duwang Chinese-Malaysian na nasyonal arestado dumada sa partibismo kanda Cebu. Amayo pa kanda mga bareta sa lado nasyonal, PCG na hihiling ang posibilidad na gagamiton kan China ang insidente duman sa Bao di Mansalok o di Masinlok. Mayo pa kan barata sa lado National DepEd ipapasulod ang school sports club sa gabos na mga pampublikong mga eskwelahan. President o PCG nagdadanay duman sa Baho di Masinlok tanganing magtaunin tabang sa lokal na mga parasira duman. Escudero Soto padagos man ana sa indang dai pagkakaintindihan mapadapit sa impeachment ni Sara Duterte. President Bongbong Marcos sinabing premature pa para ibulgar ang pangaran kan mga opisyal na sangkot sa parte kan flood control project. Speaker Maldis pinasalamatan ang Amerika sa itinaong tabang para sa mga biktima kan kalamidad. President Ferdinand Bongbong Marcos dai maatras sa anuman na banta sa presensya kan mga Chinese na mga barko duman sa West Philippine Sea. Yan ang headlines kan mga barata. Ana mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata ngunyan, inutuntaan na barata sa kamugtakan kan panahon. Padagos na nagkukusog ngunyan ang bagyong Goryo na ngunyan nasa typhoon category na. Mantang ini ang nagiro sa partibismo kan kanluran sa Philippine Sea. Basado sa pinakauring report ang sentro kan bagyo, ada
pinagkakarkulong yaon sa 745 kilometers sirangan kan Itbayat Batanis patos-patos kani ana kusog kan Duros na nagaabot sa 120 kilometros kada oras arani sa sentro asin may pabor bugsong Duros na abuton sa 150 kilometros an kada oras maski ngani hababaan posibilidad na direktang makaapekto siguryo sa Pilipinas sa laog kan masudod na tulungal daw dai pinagigilid ang posibilidad kana paglangkaw kan tropical cyclone wind signal na yaon sa extreme northern Luzon kung in kaso magbago ang direksyon kana nasambit ng Bagyo Pasiring sa norte. Sa presente pinaglalauman ang pagpapadagos ang bagyo sa direksyon kan west-northwest asin posibleng maglandfall sa sirangan na baybayon kan Taiwan sa agang Agosto 13 bago ini dagos na magluwas sa parte mismo kan Philippine Area of Responsibility sa aga ang pagkabanggi. Dinuli sa epekto kan bagyo pinaglalauman na digdi na kusog ana kadagatan sa seaboard kan Batanis na may langkaw na alon sagkod ng 5.5 metro kaya pwedeng digdi pig aabisuan ang gabusa na klase nin mga lulunadan pandagat na daimo na magpasiring sa paglalaud. Mas maray subuot na yaon na sinda sa mga gilid. Digdi maisugman ang dagat sa norte asin na sirangan na parte kada Babuyan Island na may alon ni naabuton sa 3.5 metros kung sa ina peligroso ada padagos na pagpapasiring sa laud paarmanda sa saradita ng mga bangka. Katamtaman man na ana alon sa natatadapang parte kan Babuyan Islands, norting sirangan kan Cagayan, Isabela, asin sa may parte kan norting sirangan kan Aurora. Kaya digdi pig advice ana mga parasira asin na mariners na mag-ingat asin kung pwede iwasan muna ana pagpapasiring sa kadagatan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa satuya nga barata ngunyada sa lado nasyonal pinag-inkaminar kan Department of Public Works and Highways DPWH ang mga local government units na magrani sa Korte Suprema sa pagkontra sa inang mga flood control project. Iniyan kasunod man ka na mga pahayag ni Manila City Mayor Isko Moreno na ang pumping station na pinagigibo kan DPWH ang subuot bakong nagpasairarom sa konsultasyon sa local government basado sa DPWH Secretary Manuel Bunuan na ang mga proyekto ninda ang pinagdupondoan kan national government asin ini nakalista sa General Appropriation Act. Pahayag pa man kanasambit ng opisyal in kaso dai tama o kung dai subuot magustuhan ang nasambit ng mga proyekto kan DPWH pwede ining irani mismo sa Korte Suprema paglilinaw kan sekretaryo na sa indamo ng hihilingon ang mga reklamo ni Moreno mapadapit man sa pumping station kung saan sinasabing pinagpakarailang kan DPWH ang mga lumang pumping station. Sa iba pa kitang detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Arestado ka National Bureau of Investigation o NBI, Central Visayas NBI 7, anduang Chinese Malaysian national duman sa Cebu City. Kanda nagtalikod na daw huli man kan subuot pag-iispiya gamit ang mga high-tech na mga electronic device. Pinagabisto ang mga suspek bilang sindaye asintan na nadakop matapos makaresibi ang NBI ng report gikan sa sarong housekeeping attendant kan hotel na nahiling kan
makahinalang kagamitan sa saindang kwarto kabalinaan na laptops, Raspberry Pi units, antennas asin man modular setups. Nahiling kan na mga eksperto gikan sa parte kan Department of Information and Communication Technology DICT, Cybercrime Investigation and Coordinating Center and the Philippine CICC asin man kan National Telecommunication Commission NTC na ana mga ini data snipers, mga kagamitan na kaya nga mag-intercept nin mga impormasyon gikan man sa parte kan cellular network sa ng 5G. Kadaklanda sa mga niya nga ipunin pagtugot o permiso gikan mismo sa parte kan NTC antis na gamiton. Pinaganda na kan mga autoridad ang pagsampa kan kaso laban man sa duwa sa irarom kan pinagapon na Cybercrime Prevention Act of 2012. Republic Act 10175 mantang pinagapapasirarom sa forensic analysis ang mga nasabat na mga kagamitan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, kinaugma kana sarong coalition ang nangyaring insidente kan banggaan sa pagultanan kan duwang barko kan China duman sa Bao ni Masilok kasudma kon sa garuman subuot na ugma ang mga kukumbinor kana atin ito coalition asin akbayan president na si Rafaela David sa coalition na nangyari kasudod kana nangyaring insidente sa parte kan Dasrob ana kinakaipuan lang ini kana mga barko kana nasyon kan China na iyo ana pirit na aangkin kana teritoryo kana Pilipinas. Sa inda pang sinabi na nagpapailing lang na mayo nin puwang sa kadagatan kan Pilipinas ana nang gigipit kaya subuot maikukonsidera na sarong karma anasambit ng insidente. Dagdag pa kaniya kini-question kana atin ito koalisyon kukumbenor Rafaela David ang naging lakdang kan China na iyo ana nagbunga kan peligro sa buhay kan miski mga sa diring tauan kaniya mantang kasabay naman digdi anda sa iyang payag na paghanga asin na pagsaludo sa mga tauan kan Philippine Coast Guard na iyo anda ipinaglalaban ang karapatan kan Pilipinas mantang pinaglansarman ngunya o kasudma ada grupo kan atin ito koalisyon an sa indang West Philippine Sea Rafa Challenge o beto kanasambit ng kampanya na pakusugun pa ada pagkasabot kan na publiko manungod man sa presenteng kamugtakan kan na Pilipino duman sa West Philippine Sea. Kabali ang mga nagpartisipar asin nagsuporta sa nasambit ng advokasya iyo ang mga Pilipino singer-songwriter na sinda Noel Cabangon sa paagi kaniya maabot maski sa parte mismo kan mga jóvenes tanganing makisumaro sa nasambit ng aksyon kan coalition na maisulong ang karapatan sa teritoryo kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan barata sa lado nasyonal, nailingunyan kan na Philippine Coast Guard ang posibilidad na magamit kan China ang insidente sa banggaan duman sa parte mismo kan baho di masinlok bilang pagsusuporta sa saindang argumento na sindaan may sovereign rights sa teritoryo kan nasyon na nasa parte kan katubigan kan West Philippine Sea. Basado sa Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarila, na digdi matibay subot ang China sa pagpapaluwaskan sa indang sadiring mga bersyon asin na sadiring mga istorya asin maging sa pagbabaliktad kan mga katotohanan kaya man pinaglalauman na sa masunod na mga aldaw magkakaigwanan nin payag ang China manungod man sa nasambit ng insidente. Basado sa nasambit ng opisyal subuot digdi
naggibunin na mga pahayag na inut na China kan mga imbento nga mga senaryo asin matibay sa nasambit ng paggibo ng mga istorya na bakong makatutuanan sa totoong nangyayari sa parte kanda West Philippine Sea. Tinawan doon ni Tarila na pinakamakusog na panlaban asin pangontra nindangunyada sa mga argumento kan China. Iyo anda pagduhol kan katotohanan na suportado kan mga videos asin mada mga ladawan sa parte kan publiko kan mga totoong mga pangyayari tanganing maiwasan ang pagkuriyat kan mga salang impormasyon manungod bad sa paglaban kan Pilipinas sa mga illegal na presensya kan Chinese Coast Guard duman sa parte mismo kan West Philippine Sea. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado lokal nagbabagang mga barata sa BBS FM Naga. Sinugo ngunyan kan Department of Education DepEd ang pagpapasulod kan pinagapod na School Sports Club SEC sa gabos na mga pampublikong elementarya asin man high school bilang parte kanda pagpapakaray asin pagpapakusog sa pisikal na luda kana mga estudyante. Basado mismo kay Education Secretary Sani Angara o beto kada sambit ng lakdang na iniya na maipariyasa ada parte mismo kana salud asin academic recovery kan mga estudyante matapos manda kana nakalisa na pandemya. Basado sa datos kan Departamento kan Edukasyon da isubuot na abot kan kadaklan na mga kaakian ng mga Pilipino ang rekomendasyon kan World Health Organization sa 60 minutong physical activity kada aldaw. Ninuli taloy na oras ang pagtukaw sa klase asin epekto kan remote learning kan nakalis na pandemya. Sa paagi kan pinagsasabing SSC ada kasabay kan physical education curriculum magkakaigwanin 2 sa gudnang 3 oras na sports activity para man sa mga estudyante. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana mga barata sa lado nasyonal magapapadagos-dagos ada pagtaon ni tabang kanda Philippine Coast Guard duman mismo sa parte kanda baho di Masinloc tangani man na matabangan ang lokal na mga namamanwaan sa nasambit ng lugar orog na ada parte mismo kana mga parasira sa parte kana nasabing lugar. Tinawan doon kan Philippine Coast Guard na magpapadagos-dagos ada sa indang pagbabantay duman sa baho di Masinloc iyan tangani man natawanin seguridad ada parte mismo kana mga parasira asin matudan na tabang. Tinawan doon kani na mayo sindang dapat na ikandal sa mga pagbubuntot sa sainda sa presensya kanda Chinese Coast Guard. Ninulit na nagtutubod sinda na ada West Philippine Sea sa diri asin teritoryo kanda Pilipinas. Iba pang detalyes ngunyan kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal premature pa para mada pangaranan ana mga opisyal kana gobyerno nasangkot sa maanumaliyang flood control project. Ini ang pinagbutasan na pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagatubang kani sa mga miyembros kan Malacanang press corps. Pinagpahayag kan presidente na nagpupuon palang sinda sa magkakarigong investigasyon tangani manda na digdima punterya anda mga pinagapuunan na uugat kana mga palpak na Goose Flood Control Project. Subuot maray na digdi anda dangugungunan mga report kana mga tao mismo. Ninuli tapig inkaminar niya ang publiko na magpadarakan na pinagsasabing mga video o ladawan kan mga palpak na mga proyekto
sa saindang kanya-kanyang mga lugar. Pig-ing kaminar kanda presidente anda media na maga saliksik kasumpay paman kan kontrobersyal na flood control project. Dapat subuot nakikisumaro sa pag-imbestigar anda mga miyembros kan media sa mga anomaliyang flood control project. Pig siguro kanina anda mga nakukuha nindang mga report sa indang ia-assist asin na isa sa irarom sa validation urog na kung may political issue na digdi daog sa kontrata asin iba pa. Alagad kung igwanin na bastanteng ebidensya, tulos ining aaksyonan kan gobyerno. Siniguro ni President Bongbong Marcos na magiging patas an ikakasang investigasyon asin na an mga nasasangkot na mga opisyal iaagi sa sinasabing due process. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Nagpasalamat ngunyan si Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez sa gobyerno kan Estados Unidos de America para sa kadagdagan na 13.8 million pesos o $250,000 na kantidad kan tabang para man sa emergency shelter asin hygiene kits para sa 3,000 na mga pamilya na naapektaran sa pagkakaiguanin ba kanda nagtalikod na bulan kan Hulyo bunga naman kanda habagat. Ipinagpahig ni Speaker Romualdez na antabang ana patunay na matibay asin na haloy ng pagtatarbangan asin man pag-aaramiguan kan Pilipinas asin man kan Estados Unidos de America. Tinawan doon kanina ana bagong tabang nagpapailing kan dagos-dagos na suporta kanda haloy ng pagiging magkaalyado kanda duang nasyon sa panahon kanda pagkakaigwanin pangangaipo o emerhensya. Maski nga ni binanggit kanda veterano nga mambabatas gikan sa parte mismo kan Leyte na apwera sa tulos-tulos na pagtabang kanda mga biktima kan baha, pinatibay man ang tabang kan Estados Unidos ang nararom na relasyon kan duang nasyon na nakabase sa pagtitiwala asin magkaparihong pagtatauning importansya asin na magkaibanan sa obhetong mapakarayan buhay kan mga namamanwaan. Kan nagtalikod na aldaw, pinag-anunsyo kan US Embassy duman sa Manila ang kadagdagan na pondo para manda sa gobyerno kan emergency shelter materials asin hygiene kits na nag-aabot sa 15,000 na mga individual na nagdadanay sa mga evacuation center sa mga probinsya kan Rizal, Laguna, Bulacan, asin man Pampanga. Sa tabang kanda bagay na niya o minabot na sa kabilugan na 27.6 million pesos asin naabuton sa $500,000 ang tabang kan Estados Unidos para man sa mga disaster response efforts kan Pilipinas. An International Organization for Migration kaibanan na ang Department of Social Welfare and Development DSWD ang magtataunin mga tarpaulin na repair kits asin mga gamit sa mga pamilyang narautan asin na distroso ang mga kaharungan kabali ang kada kit ang mga panginot na mga gamit sa lado kan construction tangani mada na makapagpuon ang mga pamilya na libat na makapagpatindugkan na sa indang mga residensya o mga arong matauman nin hygiene kits na naglalaman nin sabon, timba asin mga gamit nin paglinig mantang imomonitor kan IOM ada kalinigan sa mga evacuation center tangani man maiwasan ang pagkuriyat kan mga kailangan basado sa US Embassy Charge sa the Affairs ada interim Robert E. Wing. Taos pusong nagpapasalamat ang Estados Unidos sa pakikipagtabagan kana IOM, World Food Program, WFP, DSWD asin Office of Civil Defense tangani man makatabang sa pagbangon asin na paghawas kan mga pamilyang naapektaran.
Dai pa sa naman na aluya nagtagama ada gobyerno kan Estados Unidos de Amerika nin aabuton sa 13.8 million pesos o maabot sa $250,000 sa paagiman kan World Food Program WP o WFP na nakapagdul nin 47,700 food packs para man sa abuton sa 2,000 o 200,000 na mga benepisyaryo kan Northern asin Central Luzon. Katabang man ang mga eroplano asin militar kan US asin Armed Forces of the Philippines sa pagatud kan 6,300 na food packs para sa 18,000 na mga individual duman sa parte mismo kan Batanes. Pinag-ingkaminar ni Speaker Romualdez ang DSWD na sigurado na magiging marikas and transparent sa pagdul kan na pinakabagong tabang na nagagikan sa parte kan Estados Unidos de Amerika. Pig-ing kaminarman ni Romualdez ang iba pang mga ahensya kan gobyerno asin mga lokal na gobyerno na pakusugon ang suportang tabang kan Estados Unidos de Amerika sa paagiman kan pagsiguro na may bastanting akses ang mga pamilyang yaon sa evacuation centers asin malinig asin ligtas na pasilidad para man sa kalinigan asin man sa sanitasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, siniguro niya ni President Ferdinand Marcos Jr. na dai maatras ang Pilipinas sa anuman ang mga banta tugon kanda presidente kasunod man kan panibagong pagkakaiguanin water kanun o kanyon kana China sa barko kana VFAR liwat na pinagtawan doon kana presidente na kinakaipuan na dedigdiya dai dapat na magpadaog ang Pilipinas sa tao kan padagos na paghaharas kan China sa mga barko kanis duman sa parte mismo kan West Philippine Sea. Daiman subuot maatras ang mga barko kan Pilipinas duman sa Baho di Masinloc orog na nga nasa laog ini kan pinagaapod na Exclusive Economic Zone kanda Pilipinas. Siniguro kan presidente padagos na mamamatian kan China ang presensya kan Pilipinas sa teritoryo kani. Nilulita padagos ining ipinipirit kan Pilipinas ang sovereign rights kani duman sa parte mismo kan West Philippine Sea. Ipinagpayag kan presidente ang ginigibo kan Pilipinas ang nagdidipinsa lang sa mga pangaras na pinagigibo laban sa mga Pilipino. So buot kinakaipuan nagpailing maning pagiging agresibo ang Pilipinas. Kasunod kan tensyon sa pagultanan kan China asin man Taiwan sigun kay Presidente Bongbong Marcos ang Pilipinas ang nagpipreparar nin hulita ano paman ada kakahantungan sa tensyon bubutungon subuot asin bubutungon ang Pilipinas sa kariribukan. Pahayag paman kan presidente daiman na pwede na mayong gibon ang Pilipinas orog na nga may mga Pilipino nga nag-i-star sa mga nasambit ng mga nasyones. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, inilansar ni President Bongbong Marcos Jr. ang sumbong sa Pangulo Philippine website kung saan pwedeng i-report kana mga Pilipino ang mga anomalya sa flood control project sa kanya-kanyang mga lugar. Siniguro ni President Bongbong Marcos na siya mismo ada mabasa sa mga reklamo na ipapadara sa paagiman kada website. Kaya digdi pinag-iingkaminar kan presidente ang publiko na magpartisipar sa kampanya kan gobyerno na labanan ang korupsyon asin untokon ang palpak asin ghost flood control project. Tinawan doon kan presidente na naisa pinal na ada kan gobyerno ang listahan kan mga flood control project asin na pwede na ining ma-check sa sumbong sa Pangulo.ph sa paagiman kan
pagtatype kada barangay, bayan o probinsya, kontratista asin man na pangaran kada proyekto. Pwede man na mapili anda filter o mapili anda riyon. Klase ka na trabaho asin na taon ko na kasuarin ini ginibo. Gikan kay do asin na mahiling ana gastos sa kontratista asin na pizza ka na pagkumpleto. Afuera kaya da pwede man na naanapon ang proyekto sa sendong mga lugar gamit ang interactive map. Pwede man na mag-report kung may problema sa lado kan estado kan flood control project asin na ini anda bugtakan kan mga retrato. Tinawan doon kan na presidente na si Marcos na kinakaipuan malinig ang gobyerno gikan sa parte kan korupsyon. Aminado anda presidente na pwedeng may mga maliligisa sa nasambit ng kampanya maski mga taong aranisa sa iya. Alagad mas matimbang subuot sa puso kan presidente ang mga namamanwa ng mga Pilipino kaya sinda digdi dapat na inuton asin dapat intindihon na ang sindang mga reklamo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa kinabaning karawat asin sa international at yan pagkatapos po nin pagirundong. Aditalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal sa katuyuan kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur na matawan nin akses sa internet ada mga ararayong mga lugar sa laog kan na probinsya kan ni Kamara de Sur dinumananda ada barangay kan Magais 2 Pasay sa Banwan kan Del Gallego Kamara de Sur panganing dumanda gibon asiniatud ang pagpapa konstruer kan Kamara de Sur free wifi for all program kan gobyerno probinsyal kan na Kamara de Sur na iyo anobe tungunyan kan gobyerno probinsyal sa paagimada kan na liderato ni Governor Elry Villafuerte asin manda Congressman Luigi Villafuerte asin mana ni Congressman Migs Villafuerte pinagapunan na anda pagalauga arugan na mga estudyante sa partibismo kan Kuliyo dakulang pasasalamat kan mga residentes ni Nulita digdi makakatabang subot anasambit ng programa tanganing mas pang maparikas an sindang pag-adal maging an mga ordinaryong mga namamanwaan an grabe man an kaugman ni Nulita na abot man sinda kan pinagsasabing Starlink satellite technology sarong modernong inobatibong programa kanda gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte asin mada iyan sa iraruman kanda programa nga hinahatod na Kamara de Sur free wifi for all program kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal nasa bata ang nagkakantidad na 1,000 o 102,000 pesos na kantidad kan shabu sa sarong street level drug personalities duman sa parte kan barangay kan Kalagbangan sa Banwan kan Sipukot Kamara de Sur iyan sa pinagibong search warrant kan Sipukot Municipal Police Station bandang alas 11:50 na pagkabanggi kan nagatalikod na aldaw na pagaramanda sa impormasyon kan PNP kabali sa mga kukonsidera ana suspect na kung saan sinasabing ini ana saro sa mga high-level individual kanda nasambit ng hipatura kan na pulisya ana suspect yaon ngunya sa ipatura kan na pulisya duman sa Banwaan kan na Sipukot Kamara de Sur mantang pinagalat ana disposisyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata kitangunyada sa lado lokal search warrant pig implementar sa sarong-arong kan sarong pusher droga asin badil na recover. Boyet Paderes sa detalye.
dahil nagasir ang pagiging maulyas kan tarong tulak ng droga sa banwaan ng Sipukot Camarines kan siya serbihan ng search warrant sa mga autoridad. Si Nelson Hernandez Abel, 45 anyos kan Titso Ngaran, Kalagbangan Sipukot Camarines Sur, ang sinasabing perming nalulustan ang mga autoridad sa bypass operation. Kung kaya pinagmaray kan mga autoridad na mag-apply ng search warrant at kan makakuator sa implementar sa harong kan sospetsalo sa paghalugog kan mga pulis sa harong kan biktima na kuan 87 pilasong sa selling shabu asin sa harong kalibre 38 banil na kargado ng alum na bala. Nag-abot man sa 102,000 pesos ang kantidad kan droga na tubang sa kasong violation of RA 9165 asin RA 10591 ang suspect. Para sa BBS News, Boyet Paredes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong lalaki ang marikas na naisalbar kan mga miyembros kan Philippine National Police matapos nini magpurbar na mag-suicide. Tulos-tulos na nagresponde ang mga miyembros kan autoridad matapos na sinda makaresibin na impormasyon sa apod sa sainda. Marikas nagresponde ang mga tawan kan Dait Municipal Police Station tanganing iligtas ang sarong lalaki na nagporbar na mag-suicide duman sa tulay sa barangay 6 kana nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma. Basado sa report, nakaresibi ninapod ang mga autoridad alas 6:30 ninda pagkaaga manungod sa nasambit ng insidente sa Tulay 1 F. Pimentel Street. Tulos nagdalagan sa lugar ana mga pulis sa paagiman kanda sa indang mainahon na pakikipag-ulay digdi na isalbar ang lalaki sa pagporbar na paglukso kani sa tulay matapos mailigtas. Tulos siyang tinawanin panginot na pagkakaigwa ninda atensyon na medikal na kung said antis ining pinagadara sa pasilidad para man sa masusing pag-iimbestigar asin tinawanin advice kan mga autoridad. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pre-registration na para sa mobile passport on wheels sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Kapagiman kan provincial government asin na DFA nagpapadagos. Darrell Banyas sa detalye. Nagpapadagos ang ginigibong pre-registration ang Public Employment Service Office o ang Camarines Sur Peso para sa mobile passport on wheels sa maabot na bulan kan Setyembre. Sigon sa Peso Camsur Manager na si Ma'am Sha Toralio, padagos na nagdadakol ang numero kan mga aplikante na nag-a-aprobetsar kan sinambit ng programa. Sa presente, poco mas o menos, nasa 500 na aplikante and may kumpletong requisitos na, asin may nakatagama ng slots, mantang nasa 300 pa man ang pigahalat para makumpleto ang saindang mga papeles, asin kaipuhan magbalik na ngarig na maisumitir na kumpleto ang mga papel antes ng gibuhal ang passport on wheels sa maabot na Setyembre 23 hasta 26 ngunya na taon. Ipigranina kan Camarines Sur Peso ang pre-registration para sa mobile passport on wheels kan provincial government katuwang ang Department of Foreign Affairs tangarig na dain na magpasiring sa Ligaspi ang mga maot magkuanin pasaporte. Nagpasalamat ang mga aplikante sa provincial government orog na kay Governor Eli Villafuerte sa pagtao kan siring na klase ng serbisyo na mas napapahidali ang proseso, mas ipigrara ni sa tawo asin man pigpababa ang gastos kan publiko. Sa ngunya nagapadagos ang pagresibinin aplikasyon hasta sa maabot na Agosto 29, 2025 dyan sa Robinson Small digdi sa Ciudad de Naga. Para sa mga maot mag-apply, magbisita sana sa opisina kan Camarines Sur Peso na New IT Building, Capitol Complex, Pili, Camarines Sur, asin dyan sa Robinson Small digdi sa Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagosan pagatod manin tabang sa 1st District kan na probinsya ng Camarines del Sur kan 1st District Congressman na si Huri Bata. Iyan mapadapit mada sa mga pinagahahagad na mga tabang kana mga residentes kana Primer Distrito kana probinsya kan Camarines del Sur an pagatod nin tabang party tangani man na matawanin solusyon an mga pigraraning mga problema sa party mismo kan opisina kan kongresista kan Primer Distrito kan Camarines del Sur tinawan doon kan nasambit ng opisyal na basta sa ikakarahay kan na distrito Gigibunia magigirumduman na ada kulakling sa banwaan kan Lupik Camarines del Sur sa paagi kan sa Indanga Barangay Council asin mga residentes naghagad na matawan ni na pagpapailaw sa nasambit ng mga tinampo sa saindang lugar tulos-tulos pinabugtakan nin solar street lights ana Barangay Kulakling Lupik Camarines del Sur kang kongresista kan Primer Distrito kan probinsya kan Camarines del Sur katabang ni Uri Bata iyo ana opisina kan DPWH tangani man na tulos-tulos na maibugta ka ana nasambit ng kahagadan na magkaigwanin street light sa mga tinampo kan Barangay Kulakling Lupik Camarines del Sur. Nagpasalamat man ana mga residentes sa sobrang pagpapadangat sa sainda asin aksyon kaagad kanasambit ng kongresista kan Primer Distrito kan probinsya ni Camarines del Sur. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga kontraktor kan manlaylay ng mga proyekto na iniimplementar sa laog kanaga, iniimbitaran kasudma sa laog kan sanggunian na panglunsod. Darius Bikilio sa detalye. Inimbitaran kasudma sa gilibong committee hearing kan Infrastructure Committee na pinamamayuhan ni Kagawad Frank Mendoza kan sanggunian panglungsod at mga kontratista na igwanin mga patrabaho sa manalayan na barangay digdi sa Ciudad Dinaga. Nanunutaran kaya kan grupo ni Mendoza ang bakong marhay na kapalibutan sa mga lugar na igwang konstruksyon na ginigibo asin pinapabayaan na lang kan mga kontratista na daw nakakupiyat ang mga tadang ginamit arong kambaybay mga gapo sa tinatrabaho mga edipisyo o proyekto nagiging kausapa kan bakong maray na tanawon asin minsan minabutwa pa ang bakong maray na parong. Hinagad kan chairman kan Committee on Infrastructure na kung pwede darahon na lang kan mga kontraktor sa gilid kan San Isidro Landfill diyan sa barangay San Isidro digdi sa Laog kan Sirinaga ang mga tanan ng mga basura para iyon na lang ang gamiton sa pagtahob kan mga namamarong ng basura sa basurahan kan Sirinaga. Ang day masunod sa kahagadan ni na mga kontraktor dakulang posibilidad na papatawan sila rin dakulang penalidad o kung day man pwedeng day na sila makakuha nin kontrata o day makaiba sa bidding kan mga proyektong itinitindog o iniimplementar sa manibaybang barangay digdi sa siyudad Dinaga. Para sa BBS News, Darius Bikilio reporting. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, labo-labo asin araal daw anda pagatud ni natabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa paagi kan serbisyo kan salud kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa manlaylay ng mga lugar kan probinsya. Ini bilang parte kan pagpapasunod asin implementasyon kan mga programa na ipinagtutulod ni Governor Elry Villapuerte, Congressman Mix Villapuerte asin man ni Congressman Luigi Villapuerte na mapakaray asin matawanin solusyon ang mga kamatian kan mga residentes digdi sa laog kan probinsya kan Camarines del Sur. Kaya mayong untok sa paglibutan mga medical teams kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur. Iyan tangani man maghiras ng mga healthcare services sa mga residentes kan probinsya. Siring man anda mga pinagadudumananda na mga lugar
kadakli itong mga hararayong mga lugar sa laog mismo kana mga remote barangay kan kada banwaan kabali na dyan sa pinagdumanan kanda grupo kanda Provincial Health Office kanda Camarines Sur iyo mismo ada barangay kanda pabrika duman sa banwaan kan Bula daraan Women's Wellness on Wheels na nagtaunin libreng medical asin na dental check-up complete blood count CBC, blood chemistry test asin iba pang mga laboratory tests na tawanan nin oportunidad ada mga residentes partikular na ang mga kababaihan asin mga badus na mga kapag abil ka na ultrasound asin matawanin na maninigong mga bulong asin na vitamina patin mga gatas na kinakaipuan kan mga badus duman mismo sa banwaan kan Bula, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal pinag-iimbitaran ang mga may sadiri kan mga micro enterprise kan lokal na gobyerno kan siyudad kan Naga partikular na kan Department of Labor and Employment UDUL sa laog mismo kanda Camarines Sur Provincial Office katuwang an Metro Naga Piso ang gabus na may kadsadiri kan pinagaapod na micro establishment na magpartisipar sa parte mismo kanda Technical Advisory Services COMB Productivity and Employees Compensation Program Seminar iyan sa pagiman kanda DUL asinman kanda Camarines Sur Piso katabang man ana Metro Piso iada sa maabot na Agosto 14, 2025 alas 8:30 nin pagkaaga sa gunang alas 4 nin pagkahapon sa lugar mismo kana PSO Training Hall sa parte mismo kana City Hall tatrataro na sa nasambit ng seminar ang importansya kana mga nasambit ng tema ini manungod man sa minimum wage asin na wage related benefits, leave benefits asin social welfare program, occupational health and safety standard, productivity, child and family welfare programs, iba pang orolay may pagkasabot sa pamantayan kanda dalagan kanda pagtatrabaho pagirumdum sa gabus na digdi magdaraning kopya kana sa indang mga mayor's business permit asin magkakanigong rehistrasyon gikan mismo sa DTI para man sa sole proprietorship SIC para man sa korporasyon o partnership o CDA para man sa kooperatiba ianda nakatalaan na dapat darahon ka na mga mapartisipar na mga micro enterprise digdi sa laog kan Naga asin na probinsya kan na Camarines Sur. Importante na yaon anda presensya kan na mga ini tanganing maaraman asin digdi tatrataron kun piraman agad an pwede na idagdag na sweldo sa parte kan obrero sa lado kan pribadong sektor. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata kitangunyan sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas kan nasyon maabot sa 280 na mga truck na may darang mga pagkakan asin man mga bulong ang nakalaog na duman sa parte mismo kan na Gaza basado sa Israel Military Body Kogat na iyo ana nakikipagkoordinar sa paglaog kana tabang duman sa Gaza. Nakalaog na ana mga truck sa pagiman kan pinagapod na Kerim Shalom asin Sikim Crossing. Ana nasambit na nga mga trucks gikan pa sa mga pinagsararong tabang na nakulikta asin ipinakuryat kan United Nations asin international organization apwara sa mga truck igwamanin 131 mga palita kana mga tabang
ana na i-drop naman sa tabang kan mga nasyon kan United Arab Emirates, Jordan, Germany, Belgium, Italy, asin man Netherlands, sering man anda France, nagpapadagos-dagos anda mga tabang na ipinaghatod kan manlaylay ng mga grupo duman sa mga biktima kan padagos na kariribukan sa pagultanan kan nasyon kan Israel, asin man kan nasyon kan Iran duman sa Gaza. Ngunyad mga tugang bareta na kita ngunyad sa kinabanin karawat o bareta sa sports. Sa bareta sa karawat na i-record na si dating world champion na Mark Magnifico Magsayo bilang number 1 contender sa WBC Super Featherweight Division. Basado yan sa pinakabagong ranking kana sanctioning body. Inuli kaniya si Magsayo na ana panginot na challenger sa world title ni American Boxing o Shaki Poster na posibleng atubangon kani ana sarong championship bout ngunya na taon. Nag-angat si Magsayo gikan sa number 2 spot matapos patalsikon si Eduardo Hernandez kan Mexico, kaibana na sa top contenders sinda Michael Magnisi kan Italy, asin man na Raymond Ford kan US. Nagdadanay na si Magsayo sa number 3 ranking kan WBO, kaya bukas pa man giraray ang pinto para sa title shot sa irarom kan ibang organisasyon. Ang 30 anyos na tubong buhol may 28 kapangganahan, 18 knockouts, asin 2 daog gikan ini sa langkaw sa super featherweight. 4 na sunod-sunod na kapangganahan ang na-record kani, asin ang pinakahuring kapangganahan laban kay George Mata Collar kan Hulyo 19 duman sa Las Vegas. Mantang si Poster 31 may record na 23 na gana, tulong tabla o tulong daog, asin dosing knockout sa uring laban kaniya kanakalis na taon na agaw liwat ang WBC title kontra kay Robson Consicao kanda nasyon kanda Brazil. Yan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyo na kay Bananda yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sinup para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sinup pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga ko po si Junel Cuba sa headlines kan mga bareta sa lado lokal. Public Safety Office sa laog kan na nagan nakatalaan na magkaigwan ni pag-regulate kan mga transport vehicle sa laog kan na syudad. Banwan kan na buhi kamaridisura nakatalaan na magkaigwan ni sarong proponido nga ordinansa na kung sa ina ini mapadapit banda sa mga draft ordinance sa laog kana nasambit ng anwaan sa iba pang pamayukan na mga bareta sa lado lokal. Libreng training para man sa TESDA sa mga makuanin na electrical installation and maintenance NC2 piga papadrinuan
ni Congressman Huribata. Sa pabayo pa ka na mga barata sa lado lokal, baksak ang nagkapirang mga porsyon kanda water dumada sa parte mismo kanda sabang Kalabanga Camarines Sur, Sabian kanda Barangay Kapitan kanda sinambit ng Banwaan. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, isinagibungunyan kan Provincial Government of Camarines Sur sa paagiman kan na Edmero Camarines Sur an Emergency Medical Service NC2 training gikanyad sa pagpuon kada bulan ka na Agosto ka nakalis na simana matapos sa pizza 22 ka na bulan ka na Agosto 2025 para yan sa 49 nga mga respondyente gikan sa MDRRMO asin man na manlailay ng mga ahensya kan gobyerno. Obeto kada sambit ng training mas lalong pakusugon ang kaaraman asin kakayahan kan mga partisipante sa pag-respondi sa laduman kan emerhensya saro sa mga inot na bisis na nagpartisipar. Iyo si Alberta Abaro kan MDRRMO duman sa parte mismo kan Banwan kan Bumbun Camarines Sur nagpahayag ninda kulang pasasalamat asin da kagustuhan na mas pang mapatibay an sa iyang trabaho bilang pag-responde sa mga training na pinagtatao kan na Edmero. Iyan sa paagiman kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Governor El Rey Villapuerte. Gusto ni Governor El Rey Villapuerte na maging maray asin dakula ang pagkanood asin kakayahan kan mga nagre-respondi sa mga emerhensya asin kalamidad arog kan manlain-lain ng mga municipal risk reduction management office. Iyan ninhuli manta digdi kay puwa na maray na igwanin dakulang pagkanood ang mga nagre-responde sa saindang mga trabaho. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal, apat na mga taga Iriga City ana nagtapos sa PMA saro digdi nagtap 10 sa batch sa 20 o top 3 sa batch sa 2025. Ipinagmamalaking unyan kanda siyudad kanda Iriga sa paagiman nga ni Alkalde Rex Cuba Oliva. An apat na mga residentes kan siyudad kan Iriga kabali ini sa kadaligtaan class 2025 kan Philippine Merchant Marine Academy PMMA. Kabali digdi iyo si Ens Neil Marvin Arivalo kan Santo Domingo Iriga City na nag-top 3 sa kursong BS Marine Engineering. Kabali naman sa mga nagtapos iyo si ANS
Bjorn Rose Gamindi kan San Nicolas Iriga City and sa Prates Aaron Lagdaan kan San Nicolas Iriga City asin si Ens Peter Andrew Mungi kanda Del Rosario Banao Iriga City. Nagpartisipar sinda sa ginibong ring half ceremony kan nagtalikod na aldaw bunga naman kan sa indang preparasyon na mag-serbi sa kadagatan na sakop kan nasyon kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Skin disease asin pag-LBM kana pirang kaakian dyan sa Concepcion Grande na i-record. Boyet Paderes sa detalye. Na-record na sa Barangay Health Center kan Concepcion Grande ang pagkakaigwa ng skin disease o magagatol na lugad sa anit ang mga aki aperpaan pag-LBM kan para sa mga ini sa regular na pag-check up sa mga aki at manggurang sa klinika arog kaining mga hilang ang tinauan atensyon kan attending doctor na si Dr. Jopramel Paz asin mga barangay health workers kaya tulos na inabisuhan mga magurang kung paano makakalikay sa arog kaining mga hilang nakalaklan dahil pa sarong taon na edad. Sinabi ni Dina Capistrano pero sa DSW na regular man ang pag-immunize nila sa mga aki pun sa pagkaumboy asin sa mga nasa elementarya. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpakirumdum ngunyan ang Market Enterprise and Promotion Office sa gabos ng mga vendors na gustong magtinda asin magnegosyo sa laog kan syudad Canaga na kinakaipuad. Kumpliton ang mga kinakaipuan ng mga dokumentos para man sa sindang aplikasyon. Basado iyan kin Neptali Pabini saan Market Supervisor 4 kanasambit ng ahensya kan gobyerno kabali sa mga kinakaipuan na isumiter iyo anda barangay business clearance, sidula, association clearance, voters ID, voters registration, 2x2 pictures na may puting background asin kung pagkakana o inumon ang ibibinta kinakaipuan magpresenta kan yelo o health card gikan sa sanidad. Dagdag pa ni Pabinis, may nagkapera pang mga lugar sa parte kan Naga na pwedeng pagtindahan araw kan Bicol River Esplanade SM area dyan sa parte mismo kan J. Hernandez Avenue, Panganiban Drive, GMR Museum, Bicol Medical Center, Robinson area asin man sa parte mismo kan Kalawag. Sering man pinaglinaw kan opisyal na padagos paman na pinag-aadala na ana mga nabanggit na mga lokasyon tangani man masiguro na daini makakaapektar sa bulos kan tao asin trapiko sa parte kan Naga. Padagos ana pangapunan kan MIPO sa mga vendors na magsunod sa mga nagdadanay na polisiya asin kumpliton sana ang mga kinakaipuan ng mga requisitos tangani manda na maparikas ang pagproseso kan sa indang aplikasyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, laptop na itinaon ni Gobernador Elry Villapuerte dakulang tabang sa digital literacy kan mga estudyante sa parte kan BEDSAC sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Darrell Banya sa detalye. Nagkapirang estudyante sa Bicol High School for the Arts and Culture dyan sa Banwaan in Pili ang nadidipisitan sa indang pag-aadal ninuli sa kakulanganin laptop. Kay puan pang magamit din na cellphone na limitado ang kapasidad para makagibukan sa inang mga school projects o kaya man mga assignments. Alaga, dinuli sa tinaong digital asset ni Governor Elry Villafuerte sa sinambitang eskwelahan, masurog pang napapamaray ang digital literacy kan mga estudyante. Parte ini kan nasaro sa mga prioridad kan gobernador asin kan gobyerno probinsyal na maging future ready ang Camarines Sur sa paikan mga digital infrastructure asin padagos na suporta sa mga jóvenes para makamtanan sa indang mga pangarap sa buhay.
Labi-labi man ang pasalamat kan mga estudyante, ninuli tadakula ang may tatabang subot kan mga laptop na ini, tangarig na mas mapakarhait pa ninda ang sa indang pag-aadal asin makasabay sa mga bagong teknolohiya. Ang pagpanaunin laptop, parte kan mas pinahiwas sa programa kan probinsya ng Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Eli Villafuerte, 2nd District Representative Luigi Villafuerte, asin man ni 5th District Congressman Migs Villafuerte, para mapahiwas ang access sa edukasyon at teknolohiya sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Plano kan gobernador na sa masunod na taon, mapatugdok ng kantidad 100 million pesos na high school for the arts and culture na igwana ng kompletong pasilidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, dagos-dagos ang tabang na itinatao kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi man ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte. Eniya dumanda sa mga babayadan sa hospital o hospital bills kana mga pamilya na igwanin na pasyente na pinagdadara sa mga hospital. Iyad nagpapadagos-dagos asin dailamang nagduduwa-duwa anda pamilya Villafuerte sa pagdulnin asistensya sa mga taong tikapu sa saindang mga pinansyal na aspeto para man bayadan ang saindang mga hospital bills para kiruwina sa pinuso. Asin na Christopher Borrero, dakulang bagay ana pagkakaigwanin na Kaperti o Kapuerti Medical Assistance Program, ulit na natabangan kani anda mabayadan ang saindang hospital bills kan saindang mga padangat sa buhay. Sa paagi na programa, dai paninda kinakaipuan na magdisponer ng dakulang kantidad huli tamayong duwa-duwa na itinataw ini ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte. Sublang dakulang tabang asin dakula na bagay para sa mga residentes ana sabit ng kantidad tinawanin 75,000 pesos sobrang kaugmahan na namatian kana pamilya sa saindang naresibi na tabang gikan mismo sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur kung saan talagang dakulang tabang ini sa pambayad asin dakula man kaginawahan. Nagpasalamat si Rowena kay Congressman Elry Villafuerte o kay Governor Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin kay Congressman Luigi Villafuerte. Uli taday nagduwa-duwa na tawanin 75,000 pesos sa indang pamilya bilang tabag sa pagbayad sa hospital. Sa karayan buot asin na programa natud ka na serbisyo nga Kapuerte, dagos-dagos ana pagtabang asin pagmakulog sa iba pang nangangaipo. Labi-labing pasasalamat ang ipinaabot ni Rowena asin man ni Christopher Borrero sa saindang nako ang ayuda gikan mismo sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, gaba ana nagkapirang porsyon kan na breakwater o seawall sa may parte kan na sabang Kalabanga Camarines Sur na iyo ang nagaabat sa alon kan na dagat dyan sa parte mismo kan San Miguel Bay. Inihuli man kan na pag-agi kan na mga bagyo sa laog kan na Camarines Sur asin man na habagat kaya nagabaan na sambit ng breakwater. Uli kani natatakot ang mga residentes na pwedeng abuto na naman ni na mga tubig dagat ang sindang mga residensya o harong urog na napapaabuto na naman ana pagralaugan ka na mga bagyo na pwedeng maglangkaw an alon dagat asin abuton an sindang mga iniistaranda na kung sa ina gikan mismo sa pagkakawas out kanda nasabit ng breakwater. Uli kaya na tulos-tulos na nagasagibunin na atensyon and sanggunian
and Barangay Sabang sa paagimanda ni Barangay Captain Santos o Paul Santos. Uyan parte kan mga pahayag ni Kapitan Paul Santos kan Sabang, Calabanga. Actually, ini pong problema sa breakwater, medyo taon na po ang binilang. Kaya yung mga karaot or nagkadaran-yaran na breakwater po dito sa Sabang. Medyo maiwas po ang danyo. So, sabi, kaya po na talagang total rehab or repair. Kaya yung pong breakwater. So, pagtukomi po, sarong mali sa mga priority, kumbaga maawot yung matutukan or mapakarahay. Perang resolution na po ang pigpasarmi, kaso ngunyan baga po alas katatapos pa malang ng midterm election. Pero may mga hamana po kaming resolution na kumbaga ito po iduduhol na sana sa mga nanunungdan, sa opisina kang congressman, even sa iba pa mga party list congressmen po, pwede naman na idulok yan or pig-address na po yan duman. So yun po ang mga, kumbaga, naisip na pong pwedeng maging solusyon po. Actually, Chairman, ining problema pong ini pong breakwater, halos dekada na pong binilang yan. Siguro mga nasa 5 decades na pong nag-i-exist dito sa barangay ni. Igong mga na-damage, igong mga pig-repair, pero ngunyan talagang igwa din pong area na nagkaparasa, dinuli ko sa Kusugang Alon at uli kang routing panon or pambagyo. Pero dako lang pa mo po girarin sa mo daw pa paano dako lang katabangan po lalong-lalo na bigyan sa mga nasa partiyan kan mga payag ni Barangay Captain Paul Santos kan Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Uli kan na pagkagaba kan na breakwater o seawall dyan sa Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Sarong resolusyon anda pinaghamanda sin ginibukan sanggunian na barangay na kung sa hinda pinagahagad nin tabang sa parte kang congressman kan 3rd District Camarines Sur asin man kang congressman kan mga party list edita nga ni man matawanin atensyon na anasambit ng problema sigun kay Barangay Captain Paul Santos aabuto na sa 700 sagud na nga 800 metros ang laba kanasambit ng breakwater dyan sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Alaga da aabuton na sa kabanga o aabuton na sa kabanga kani ana naraot huli man kada pagralaugan kana pagtama ni na mga makukusog na bagyo na may mga darakulang alon sa nasambit ng lugar. Sa indang grupo, daiman subuot nagpupundot ang aning digdi hanapan na nin solusyon anasambit ng bagay. Uya si Barangay Captain Paul Santos kan Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Yung po yan, actually sa po yan sa Pilingo at na lang po kita, kumbaga nag-alat lang kita ng timing para makapaabot po mismo kayo direkta sa tuwing mga congressman po o sa tuwing congressman mismo kong 3rd District. Kaya pong patawaling atensyon, yung may sabi sa po mismo, although ang aram ko na bisita niya mong personal, nahiling niya po ang kamugtakan, sa digdiyo po sa Samuya, ang seawall po, yung breakwater po, kung susukulin mo mag-pool sa fishport, abot naman sa dulo kang maritime, more or less na sa 700 or 800 meters po siya ang distansya, halit man lang. Pero kang nakaulit ay itong taga-DPWH, ang advice niya sa Satuya, dapat kaya bako lang basta-basta total rehab or bako lang rehabilitation, kundi expansion din. Nilulita halit po or hayapit po ang breakwater, ang tinampo, pag may nagsasabatan ng duwang vehikulo, kaya po magpundo ang saro para belo. Pero kabali po yan sa mga pwede pong mangyari kung sakasakali pong matawan ng atensyon ninyo. Partiyan ka na mga payag ni Barangay Captain Paul Santos ka na Barangay kan Sabang, Naga o Calabanga, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalles kan mga bareta sa lado lokal, Barangay Sabang Mangiraray ka alagad digdi sa laog kan siyudad Canaga. Pighagad man ka na mga barangay official kan na Barangay Sabang digdi sa laog kan Naga. Ang tabang ni Mayor Lini Robredo para bad makaulay ang manemento kan na LCC para tugutan ang barangay na makakuan ni na sadit na porsyon na uluti daga sa LCC napapatindugan ka na evacuation center
dyan sa party mismo kada barangay kana Sabang magagamit kana sa indang barangay sa kada igwa ni na kalamidad arog kana bagyo asin man kada baha. Ini basado man sa pahayag ni Barangay Captain Cyrus Caballero kana barangay kana Sabang, Naga City. May 10 milyones na nakatagamang budget para man sa evacuation center kana Sabang. Andaga na sana natutugdukan na iyo ang nagtataunin da kulang problema sa sainda kung sa insinda pwedeng magtugdok kini mantang ana nasambit na nga pundo ya unaman nakatagama. Uyaan parte kan payag ni Barangay Captain Cyrus Caballero kan Sabang, Naga City. Total replacement, total rehabilitation talagang dapat na mangyari. Ang ano lang nga rin po Sir Lemon, kung magkakaigwa din ng mga joint resolution ang magkatarayan na barangay. Party pa yan ka na mga pahayag ni Barangay Captain Paul Santos kan Sabang, Calabanga, Cabarete de Sur. Sa party ka na barangay ka na Sabang, digdi sa laog ka na Siyudad Canaga, si Barangay Captain Cyrus Caballero sa nagapahayag na nagahagad sindanin tabang unyada ki Alkalde Lene Robredo nakaulayon ang LCC tugutan sinda na magkaigwaman ni na pagtutugdukan kanda sa inda mismong tigibuhuna na evacuation center dyan sa Sabang, Naga City. Uyaan na mga pahayag ni Barangay Captain Cyrus Caballero. Papatabang po kami kay Mayor Lenny na makaulay si LCC, pero nag-promise man po si ma'am na kakaulayan po. Nagtatabangan po para makaukaa kaming pagbubugtakan kang sa evacuation center. Sayang man po kaya kung ibabalik na naman lang, at least magamit. Sila kay LCC, di man po sa may garden, di man sa mga bakanting lots kang LCC. Kung arin po si itugot, pero as of now, mayo pa man pong aloy na po kami nagre-request, pero dahil pa po kita na. Baka ngunyan po matabangan kita ni Mayor Len. Ay iyo po, sinda po si mapatrabaho. Sinda po kayo, no? Artikan mga pahayag ni Barangay Captain Cyrus Caballero kan Barangay Sabang, Naga City. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pavis. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagkantabay mapasatuya pulugunan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.